Mais ka! Mga kabataan ngayon, barkada pa more, maan ng ulam. Panoorin natin sabay-sabay itong anak na pinalayas dahil puro barkada na lang. Ngayon, nasaan nga ba ang barkada niya? Panoorin natin sabay-sabay itong video na to. Hello, Che. O, Che, may tanong lang sana ako. Nag-away kasi kami ng mama ko, pinalayas ako eh. Pwede ba makitira sa inyo? Ah, bawal. Sige, salamat. Hello, Bel. Pwede bang makitulong sa inyo kahit isang araw lang? Nag-away kasi kami ng mama ko eh. Pinalayas ako. Ah, pinapagalitan ka din? Sige, try ko sa ibang tropa. Dito nyo ma-realize na walang barkada ang tutulong sa inyo kung nasa kagipitan ka. Daling araw na pala. Malulubat na din ako. Hello, Bes. Bes, hingi lang sana ako ng konting tulong. Pwede bang makituloy muna sa inyo? Bes, kasi kanina kasi 'di ba sabi ko sa iyo, ni last warning na ako ni mama. Tapos ayun, nagalit siya. Pinalayas niya na ako, Bes. Bes, sabi ko naman kasi sa'yo kanina hanggang alas 6 lang ako, 'di ba? Ah, ganun ba? Mapagalitan ka din? Sige, Bes. May simbahan pala dito. Anong oras na? Naku, lubat na pala ako. Saan kaya ako pupunta nito ngayon? Alam ko na. Kay Tito Map. Saan ka sumakay? Ha? Tito Map, naglakad lang po ako. Ay, ano lang. Upo ka nga. Ano yung dala mo? Namit ko po. Hindi mo kasama mama mo, tapos magmula sa bahay niyo, naglakad ka papunta rito? Opo, Tito Map. Sobrang layo. Ba't ano nangyari ba? Kasi po, na-late na naman po ako na uwi kanina. Sinasabi ko na. Pinagalitan po ako. Tapos, pinalayas na po ako. Nako. Yung nakaraan pa yung nagsasabi mama mo sa akin, tsaka sa isang tita mo. Kaya lang, di naman ako makadaan doon kasi maaga yung pasok lagi ng tita mo. Nag-aalaga ako ng bunso eh. Isa ka ba kasi galing? Ba't di ka umuwi sa oras? Tito Map, ang sabi ko po kasi sa mga kaibigan ko na alas 6 pa lang po, uwi na po ako. Kaso po, sabi po nila, mag-stay po muna ako kahit onte. Kaya alas 9 na po ako nakauwi. Pag uwi ko po, nagalitan na po ako ni Mama. Eh, asan yung mga kasama mo ngayon? Tito Map, nagpakasakali po ako sa mga kaibigan ko eh. Kaso po, lahat po sila tumanggi. Kahit isang tulog lang po sa kanila. Tinan mo yung nangyari, Amanda, oh. Kasama mo yung mga barkada mo sa ligaya, tapos ngayon na
Pinalayas ka ng mama mo ni isa, walang tumulong sa'yo para patulugin ka man lang. Yung best friend mo, hindi ka tinulungan? Opo, Tito Map. Oh, ayan na. So ngayon, nagkaalaman na kung anong klase silang kaibigan. Naniniwala naman ako na hindi ganun kabad influence yung mga tropa mo. Kaya lang kasi pag magkakasama na kayong mga kabataan ngayon, ayaw niyong irespeto or hindi niyo man lang tanungin, o ikaw baka may oras ka, uwi ka na para hindi tayo mabadshot. Dapat ganun kayo magbabarkada. Pinayagan ako, bes. Kailangan ko lang umuwi sa oras para makaulit tayo ulit. Kasi pinapayagan naman kayo eh. Kaya isa pa, Amanda, malaki ka na. Dapat tinutulungan mo na mama mo sa gawaing bahay. Ang laki-laki mong babae, may tsura ka pa. So yung mga trabaho mo sa bahay na yan, Amanda, yan yung proseso sa pagdadaanan mo sa buhay mo. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, magkatrabaho ka, hindi pwedeng wala kang alam sa gawaing bahay. Hindi pwedeng mahina yung common sense mo na nakikita mo na madumi, hindi mo pa kukunin. Sa trabaho, hindi pwede yun. Yung simpleng pag-a-apply pa lang, Amanda, pag hindi ka maayos manamit o hindi ka maayos mag-ayos sa sarili mo, hindi ka matatanggap. Kaya yung gawain sa bahay, halos nasa edad ka naman na, 15 ka na, basic na lang yan. Ngayon, kung pinapayagan ka ng mama mo at alam mo mali ka, sumobra ka sa oras, humingi ka agad ng tawad. Eh madalas daw, pag pinipiin ka o tinatawagan ka, patay cellphone mo, pero pag uwi mo, di naman lobat yung cellphone mo. Dapat, alam mo yung bawal sa hindi. Kasi kung ano man mangyari sa'yo sakali, Amanda, nanay mo pa rin yung tatawagin mo. Nanay mo pa rin yung mabilis na pwedeng tumakbo sa'yo. Nanay mo pa rin yung makikipaglaban kung sino mang kaaway mo. Kaya pinoprotektahan ka lang niya. Ngayon, asan yung mga barkada mo? Asan sila? Mabuti napadaan ka sa simbahan. Baka sa inyan, Amanda. So, ginaid ka pa rin ng Diyos. Kaya ka napunta dito nga sa akin ngayon. Kasi nga, tinabla ka bigla ng mga tropa mo. So ngayon alam mo na kung anong klaseng tropa sila. Kumain ka na ba? Hindi pa po. May pagkain dyan. Sumando ka na lang. Tapos, magpahinga ka na. Atin na lang kita bukas. Ha? Sige na. Layo-layo na nilakad mo. Oh, hindi ko kayang lakarin yan. Yan, sana maging aral ito sa mga kabataan ngayon. Huwag puro barkada. Kasi minsan sa mga magulang din, napupuno din sila. Pero kahit paano, kahit gaano man kayo napuno sa anak nyo pa rin yan. Kasi kung dumating yung araw, oras na ano man ang mangyari sa mga anak nyo sa labas, magsisisi din kayo. 'Di ba? Sa murang edad kasi ng ganyan, talagang hindi mo mapapasunod yung anak mo kasi nga puro barkada. Kaya maganda na rin na pinatikim ng isang ina no, kung gaano ba kahalaga sa kanya ang pamilya or barkada. Ngayon, alam mo na pagdating sa barkada, pagdating sa kagipitan, walang tutulong na barkada. Kaya, lagi nyo pong piliin na anuman ang sabihin ng pamilya nyo, na magulang nyo, yun yung sundin nyo. Dahil yan, ginagawa ng mga magulang nyo sa inyo para sa ikakabuti ng buhay nyo. Kasi, kapag nagkaroon ka ng aberya, ng problema, walang barkada na dadalo sa'yo. Walang dadamay sa'yo. Barkada ka lang pag may pera ka. Pero pagdating sa problema, wala silang ganon. Kaya mga kabataan ngayon, please lang, yung sinasabi na magulang nyo sa inyo, yan para sa inyo. Tulad dito sa video na ito, na ni isa man lang barkada na tinawagan niya, wala man lang tumulong sa kanya. Kaya sana maging aral itong video sa magulang at sa anak. For today's video, kung nagustuhan yung video na to, huwag mo kalimutan i-share and follow na din ako. Have a good day.